Isang marahas na tulak ang tumapos sa lahat ng pangarap ni Luwalhati bago siya tuluyang bumagsak sa maputik na kalsada, habang ang nagngangalit na bagyo ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Habang mahigpit niyang hawak ang kanyang 8 buwang tiyan, wala siyang ibang narinig kundi ang malupit na halakhak ng kanyang biyenan at ang nakakabinging katahimikan ng kanyang duwag na asawa. Hindi nila alam, ang babaeng itinapon nila na parang basura ay ang kaisa-isang tagapagmana ng bilyong-bilyong yaman na kailanman ay hindi nila matitikman. Sa bawat patak ng ulan at dugo, isang sumpa ang nabuo. Babalik siya, hindi para magmakaawa, kundi para maningil at durugin ang bawat taong yumurak sa kanyang dangal. Ang dating mahina ay namatay na sa gitna ng unos, ngunit handa ba ang pamilya magbanua sa pagbangon ng isang reynang puno ng galit? Kaya mo bang sikmurain ang lupit ng kanyang paghihiganti? Lumabas ka. Hindi kailangan ng pamamahay na ito ng isang pulubing tulad mo. Ang boses ni Doña Sinag ay mas matalas pa sa kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng Baryo Alon. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa sahig ng itapon ng matanda, ang isang lumang maleta sa paanan ni Luwalhati. Ang mga damit ng sanggol, mga simpleng pranela na pinaghirapang tahiin ni Luwalhati ay nagkalat sa basang semento ng beranda. Nakaluhod si Luwalhati. Ang kanyang 2 kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang malaking tiyan. 8 buwan na. Nararamdaman niya ang bawat sipa ng kanyang anak sa loob. Tila nakikiramdam din sa tensyong bumabalot sa paligid. Nanay, parang awa niyo na po. Bagyo sa labas. Saan po kami pupunta ng anak ko? Ang boses ni Luwalhati ay nangangatog. Hindi lang dahil sa lamig ng hanging pumapasok sa bukana ng pinto, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang unti-unti siyang dinudurog ng babaeng itinuring niyang sariling ina. Tumawa ng mapait si Doña Sinag. Ang kanyang mga mata, na dati ay mapagkunwari, ngayon ay naglalabiyab sa galit at kasakiman. Huwag mo akong matawag-tawag na nanay. Akala ko, nung pinakasalan ka ng anak ko, may mapapala kami sa'yo. Akala ko ay galing ka sa mayamang pamilya dahil sa paraan ng pagkilos mo. Pero 5 taon na. Luwalhati, 5 taon kang pabigat. Isang hamak na katulong na walang dalang kahit isang kusing sa pamilyang ito. Sa likod ni Doña Sinag, sa loob ng mainit at maliwanag na sala, nakatayo si Agos, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan hanggang sa huling hininga. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mata ni Agos ay nakatingin lamang sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nakayukod, tila isang batang takot, mapagalitan ng kanyang ina. Agos, bulong ni Luwalhati. Isang patak ng luha ang humalo sa tubig ulang tumatalsik sa kanyang mukha. Agos, tulungan mo kami. Ang anak mo, Agos. Hindi ko kaya sa labas. Ang lakas ng hangin. Sandaling nag-angat ng tingin si Agos. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit isang matalim na lingon mula kay Doña Sinag ang sapat na para muli siyang mapayuko. Pasensya na, Lulu. Mahinang sabi ni Agos, ang boses ay halos malunod ng dagundong ng kulog. Sundin mo na lang si nanay. Alam mo namang siya ang nasusunod dito. Wala akong magagawa. Wala akong magagawa. Ang 4 na salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal para kay Luwalhati. Ito ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ito ang lalaking dahilan kung bakit tinalikuran niya ang marangyang buhay bilang tagapagmana ng Langkas Holdings dahil lamang sa pangarap na mamuhay ng simple pero puno ng tapat na pag-ibig. Wala kang magagawa, ulit ni Luwalhati. Ang kanyang panginginig ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang lamig na hindi nanggagaling sa ulan, kundi sa isang pusong unti-unting namamatay. Asawa mo ako, Agos, at ito ang anak mo. Hindi namin kailangan ng isa pang bibig na pakakainin.
Lalo na kung galing sa isang sinungaling na tulad mo. Singhal ni Doña Sinag. Hinawakan nito ang braso ni Luwalhati at marahas siyang hinila patayo. Sa kabila ng kanyang bigat, pilit na nanlaban si Luwalhati. Ngunit ang panghihina ng kanyang katawan dahil sa puyat at gutom ay hindi naging sapat. Isang malakas na tulak ang nagpadula sa kanya sa basang semento. Luwalhati fell hard on her knees. Ang kanyang maleta ay muling itinapon ng matanda. Sa pagkakataong ito ay diretso sa maputik na daan sa labas ng kanilang bakod. "Layas!" Sigaw ni Doña Sinag bago malakas na isinara ang pintong kahoy. Narinig ni Luwalhati ang pag-ikot ng susi. Ang huling sinag ng liwanag mula sa loob ng bahay ay naglaho. Iniwan siya sa gitna ng kadiliman at ng nagngangalit na unos ng Baryo Alon. Ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hangin ay humahampas, tila gustong tangayin ang kanyang nanghihinang katawan. Pilit siyang gumapang patungo sa kanyang maleta. Sinisikap na isalba ang mga damit ng kanyang magiging anak mula sa putik. "Anak, patawad," hikbi niya, habang ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan. "Patawarin mo si nanay. Hindi ko akalain na ganito sila kasama." Sa gitna ng sipsip ng putik at hagupit ng hangin, isang matalim na kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang puson. Napasigaw si Luwalhati, isang sigaw na nalunod ng malakas na kulog. Hindi ito ang karaniwang sipa ng bata. Ito ay isang sakit na tila binabaklas ang kanyang buong pagkatao. Napatingin siya sa kanyang paanan. Sa pagitan ng kanyang mga hita, nakita niya ang isang likidong mas madilim pa sa tubig ulan na humahalo sa putik. Dugo. Ang takot na nadama niya kanina ay napalitan ng isang matinding sindak. Huwag muna ngayon. Lord, parang awa niyo na. Huwag ang anak ko." Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging halaya. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikibaka. Tumingala siya sa madilim na langit, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang namumutlang mukha. Sa sandaling iyon, sa gitna ng bingit ng kamatayan at kawalan ng pag-asa, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang boses ng kanyang ama, si Lakan si Katuna. "Luwalhati, tandaan mo, ang dugong nananalaytay sa iyo ay hindi para sa pagluhod. Darating ang araw na malalaman mo ang tunay mong halaga." Kasabay ng muling pagdaing niya sa sakit, dahan-dahang itinuon ni Luwalhati ang kanyang mga kamay sa maputik na lupa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa putik. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ngayon ay nagningas ng isang kakaibang liwanag sa gitna ng dilim. Hindi siya mamamatay dito. Hindi sa harap ng bahay ng mga taong itinapon siya na parang basura. Isang nakakabulag na kidlat ang muling tumama sa kalapit na puno na nagbigay ng panandaliang liwanag sa paligid. Sa liwanag na yon, nakita ni Luwalhati ang isang anino ng sasakyan na dahan-dahang humihinto sa dulo ng kalsada. Ngunit bago pa man siya makahingi ng saklolo, isang panibagong bugso ng sakit ang nagpaitim sa kanyang paningin. Ang huling narinig niya ay ang sarili niyang tinig na bumubulong sa hangin. "Agos, Doña Sinag, hinding-hindi ko kayo kakalimutan." At dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig at maputik na lupa, habang ang bagyo ay patuloy na nagngangalit, tila nagbabadya ng isang malaking pagbabagong darating. Ang amoy ng gamot at sanitizer ay humahalo sa malansang amoy ng dugo sa loob ng pampublikong ward ng ospital. Ito ang lugar na hinding-hindi ko inakalang magiging tagpuan namin ng aking kaisa-isang anak. Sa buong buhay ko, bilang pinuno ng Langkas Holdings, nakakita na ako ng iba't ibang uri ng trahedya sa negosyo. Pero wala nang masasakit pa sa tanawing bumungad sa akin sa likod ng kupas na puting kurtina. Nakaratay ang aking prinsesa, ang aking Luwalhati.
Ang kanyang balat na dati ay kasing kinis ng sutla, ngayon ay maputla at puno ng mga gasgas mula sa pagkakasubsob sa putik. May mga pasa sa kanyang braso, mga pasang alam kong hindi galing sa aksidente, kundi galing sa malulupit na kamay ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Don Lacan, mahinang tawag ng doktor sa aking likuran. Ligtas na po ang inyong anak. Ngunit ang sanggol, dahil sa tindi ng stress at trauma na dinanas ng ina, kailangan nating ilagay ang bata sa incubator. Masyadong maaga ang kanyang paglabas. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Gawin niyo ang lahat. Walang halaga ng salapi ang hindi ko ibabayad. Mailigtas lang ang aking mag-ina. Lumapit ako sa katre ni Luwalhati. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay. 5 taon. 5 taon siyang nagtago sa amin. Pinili niyang mamuhay ng simple, ng mahirap, dahil lamang sa paniniwalang makakahanap siya ng lalaking mahalin siya, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Tingnan mo ang ginawa nila sa iyo, anak. Bulong ko habang may luhang pumatak sa aking pisngi. Sana ay pinakinggan mo ako. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Luwalhati. Ang kanyang mga pilik mata ay nanginig hanggang sa dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Sa halip na luha o takot, ang bumungad sa akin ay isang malamig at walang emosyong tingin. Isang tingin ngayon ko lang nakita sa aking anak. Ama! Ang kanyang boses ay paos, parang kaskas ng tuyong dahon. Nandito na ako, Luwalhati. Hindi ka na nila muling masasaktan. Ibabalik kita sa Hacienda Kanlungan. Hayaan mo nang manatili sa likod ang lahat ng ito. Dahan-dahang umiling si Luwalhati. Pilit siyang bumangon, kahit halatang mabigat ang bawat galaw ng kanyang katawan. Ayokong iwan ang alaala, ama. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Gusto kong tandaan ang bawat unos, bawat paghamak, at bawat kirot na dinaanan ko. Tumingin siya sa bintana ng ward, kung saan tanaw ang nursery room. Sa loob ng isang maliit na salaming higaan, naroon ang kanyang anak. Munting nilalang na patuloy na lumalaban, tahimik ngunit matapang. Si Biyaya, kumusta ang anak ko? Tanong niya. Matatag siya, sagot ko. Katulad mo. Isang mapait ngunit malinaw na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Luwalhati. Mula ngayon, ama, wala nang lulu. Iniwan ko na ang babaeng naniwala sa mga pangarap at wagas na pag-ibig sa gitna ng kakulangan. Ang babaeng iyon ay bahagi na ng aking kahapon. At dito, magsisimula ang bago kong pangalan at bagong lakas. Lumingon siya sa akin at doon ko nakita ang apoy na muling naglalabiyab sa kanyang pagkatao. Ibigay mo sa akin ang gunting, ama. Naguluhan man ay iniabot ko ang maliit na gunting na nasa tabi ng kanyang gamot. Sa harap ng salamin ng maliit na lababo sa loob ng ward, hinawakan ni Luwalhati ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na dati ay hinahangaan ni Agos. Gupit. Isa-isang nalaglag ang mahahabang hibla ng buhok sa sahig. Sa bawat paggupit niya, tila ba may mga tanikala siyang kinakalag. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang, matalas ang tabas, at mas nagbigay diin sa kanyang matatapang na panga at malamig na mga mata. Simula sa araw na ito, pahayag niya habang nakatitig sa sariling refleksyon, muli akong magiging si Luwalhati Sikatuna, ang tagapagmana ng Langkas Holdings. At bawat sentimo ng yaman na tinanggihan ko noon, gagamitin ko ngayon para durugin ang bawat pangarap ng pamilya Magbanua. Hinarap niya ako. Ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng isang biktima. Siya ay muling naging isang prinsesa. Hindi. Siya ay naging isang reyna. Ama, ihanda mo ang mga papeles para sa pagbili ng mga lupain sa Barrio Alon. Gusto ko, sa oras na magsimula ang aking paniningil, wala silang matutungtungan na kahit 1 pulgada ng lupa. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Nakahanda ang buong puwersa ng Langkas Holdings para sa iyo, anak.
Lumakad si Luwalhati patungo sa nursery. Tumigil siya sa tapat ng salamin kung nasaan si Biyaya. Idiniit niya ang kanyang kamay sa glass incubator, tila nagbibigay ng lakas sa sanggol. Lalaki kang makapangyarihan, Biyaya. Hindi ka nahihingi ng awa sa kahit na kanino dahil ang mundong ito ay pag-aari na nating dalawa. Tumingin si Luwalhati sa malayo. Tila tinatanaw ang hinaharap kung saan ang mga dambuhalang gusali at malalawak na lupain ay magiging sandata niya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Hayaan nating magpakasaya muna sila sa kanilang hiram na katuwaan, bulong niya sa hangin. Dahil kapag bumalik ako, titiyakin kong hihilingin nilang sana ay hindi na lang sila isinilang. Muling tumingin si Luwalhati sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Agos, Doña Sinag, Maliksi, hintayin niyo ang aking pagbabalik. At tinitiyak ko sa inyo, mas malakas ang hagupit ng aking paghihiganti kaysa sa bagyong itinapon niyo ako. Tahimik ang bahay. Masakit sa tainga ang katahimikang tila bumabalot sa bawat sulok ng aming tahanan simula ng gabing iyon. Ilang araw na ang nakalipas matapos ang malakas na bagyo. Ngunit para sa akin, hindi pa rin tumitigil ang ulan. Nakatitig ako sa baso ng alak na hawak ko. Panglima na yata ito. Gusto kong malunod. Gusto kong mawala ang imahe ni Luwalhati na nakaluhod sa putik. Nagmamakaawa habang ang dugo ay humahalo sa tubig ulan. Agos! Tama na ngayang pag-iinarte mo. Nakakarindi na ang pagmumukha mo rito sa sala. Bulyaw ni nanay, si Doña Sinag, habang pababa siya ng hagdan. Suot niya ang kanyang mamahaling alahas at tila handang-handa na para sa kanyang lingguhang pakikipagmahjong sa mga kumare niya. Nay, buntis si Lulu. 8 buwan na. Paano kung may mangyaring masama sa kanila? Tanong ko. Ang boses ko ay halos gumuho sa bigat ng konsensya. Huwag mo ngang mabanggit-banggit ang babaeng yan. Isang manlilin lang. Singhal ni nanay habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Sinabi niya sa akin noon na galing siya sa maayos na pamilya, na may maitutulong siya sa atin. Pero ano? 5 taon na siyang palamunin dito. At yung hiningi kong pautang sa kanya para sa negosyo ni Maliksi, wala siyang naibigay. Isang hamak na anak pawis lang pala siya na nagpanggap na edukada. Hindi siya nagpanggap, Nay. Minahal ko siya. Minahal? Agos, ang pag-ibig ay hindi nakakabusog. Putol ni nanay sa akin. Mabuti na ring nawala siya. Ngayong wala na ang pabigat na yan, mas makaka-focus tayo sa pagpapalago ng kung anong natitira sa atin. Pumasok si Maliksi, ang nakababata kong kapatid, mula sa labas. May hawak siyang mga papeles at bakas sa kanyang muka ang pagkabalisa. Nay, kailangan nating mag-usap, sabi ni Maliksi. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Yung mga nautang natin sa bangko para sa factory, kailangan na nating bayaran ng interes sa susunod na buwan. Kung hindi, baka ma-foreclose ang bahay na ito. Nanlaki ang mga mata ni nanay. Ano? Akala ko ba ay maayos na ang lahat, Maliksi? Sabi mo ay kontrolado mo ang pera ng pamilya. Mahina ang benta, Nay. At yung investor na inaasahan ko, biglang umatras. Mukhang may nakarating sa kanilang balita tungkol sa hindi magandang reputasyon ng kumpanya natin. Sagot ni Maliksi, sabay sulyap sa akin. Kung sana ay nakahanap si kuya ng asawang may tunay na pera, hindi tayo magkakaganito. Napayuko ako. Kasalanan ko na naman. Laging kasalanan ko. Sa pamilyang ito, ang halaga mo ay nasusukat lamang sa kung gaano kalaki ang kaya mong ibigay na pera. Biglang may kumatok sa aming malaking pintong kahoy. Isang lalaking nakauniforme ng courier ang nakatayo roon. May hawak na isang elegante at itim na envelope na may gintong selyo. Para po kay Doña Sinag Madrigal, sabi ng lalaki. Kinuha ni nanay ang sobre ng may pagtataka.
Pagbukas niya nito, isang mabangong amoy ng mamahaling pabango ang humalimuyak. Ang card sa loob ay gawa sa dekalidad na papel. "Ano yan, Nay?" tanong ni Maliksi, nakikiusisa. Binasa ni Nanay ng malakas ang nakasulat. Ang kanyang boses ay unti-unting nagbabago mula sa pagtataka patungo sa pananabik. Isang eksklusibong pagtitipon para sa mga piling negosyante ng lalawigan. Ang Langkas Holdings ay nagnanais na makipag-ugnayan para sa 1 bilyong pisong investment project sa Barrio Alon. Inaasahan namin ang inyong presensya sa Hacienda Kanlungan. Langkas Holdings? Bulong ni Maliksi. Ito ang pinakamalaking korporasyon sa bansa, ang pamilya Sikatuna. Nay, kung mapapasali tayo sa proyektong ito, hindi lang natin mababayaran ng utang, magiging pinakamayaman tayo sa buong probinsya. Hacienda Kanlungan. Ulit ni Nanay, nagniningning ang mga mata sa kasakiman. Sabi ko na nga ba, hindi tayo pababayaan ng tadhana. Sa wakas, makakaalis na rin tayo sa kumunoy na iniwan ng babaeng yon. Tiningnan ko ang sobre. Bakit parang may kung anong kaba sa dibdib ko? Ang Langkas Holdings ay kilala sa pagiging mailap at mapili. Bakit kami na isang maliit at naghihikausos na pamilya ay padadalhan ng ganitong klaseng imbitasyon? Agos, maghanda ka, utos ni Nanay. Kailangang magmukha tayong kagalang-galang. Ito na ang pagkakataon nating bumangon. Maliksi, ihanda mo ang lahat ng business proposals natin. Hindi tayo lalabas ng hacienda na yon nang walang pirmadong kontrata. Habang masayang nagpaplano ang aking ina at kapatid, muli kong tiningnan ang madilim na langit sa labas. Naalala ko ang mga huling salita ni Luwalhati bago siya tuluyang nawalan ng malay sa ulan. Hinding-hindi ko kayo kakalimutan. Hindi ko alam kung bakit, pero ang imbitasyong ito ay hindi parang isang biyaya para sa akin. Para itong isang pain. Isang magandang pain na unti-unting hihila sa amin patungo sa isang bagay na hindi namin inaasahan. Lulu, nasaan ka na ba? Mahina kong bulong habang mahigpit kong hawak ang baso ng alak hanggang sa dahan-dahan itong mabasag sa aking kamit. 5 taon. 5 taon ang nakalipas simula nang iwan ko ang aking mga luha at dugo sa maputik na kalsada ng Barrio Alon. Ngayon, habang nakadungaw ako sa bintana ng aking kulay abong SUV, hindi na ulan ang sumasalubong sa akin, kundi ang alikabok ng lupang dati ay tumapak sa aking pagkatao. Madam, narito na po tayo sa site. Wika ng aking sekretarya na si Diwa. Inayos ko ang aking suot na puting blazer. Simple, pero bawat hibla nito ay nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng pamilya Magbanua sa loob ng 1 taon. Isinuot ko ang aking itim na sunglasses, hindi para protektahan ang aking mga mata sa sikat ng araw, kundi para itago ang puot na baka sumabog sa oras na makita ko silang muli. Bumaba ako ng sasakyan. Ang tunog ng aking matutulis na takong sa semento ay tila isang martilyo na naghuhudyat ng hatol. Sa harap ng lumang munisipyo, nagkakatipon ang mga residente. At doon, sa pinakaharap ng pila, nakita ko sila. Si Doña Sinag, na mas lalong naging mukhang matanda dahil sa kapal ng kolorete, sa mukha na tila pilit itinatago ang kahirapan. Si Maliksi, na pawis at hawak-hawak ang mga lumang folder. At si Agos, ang lalaking dati ay sentro ng aking mundo. Mukha siyang lantang gulay, ang mga mata ay walang buhay, malayo sa Agos na minahal ko noon. Hindi nila ako nakilala. Paano nila makikilala ang isang babaeng tila galing sa ibang planeta? Ang buhok ko ay maikli at maayos ang pagkakastyle. Ang tindig ko ay puno ng awtoridad at ang aura ko ay malamig pa sa yelo. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ko. Ang boses ko ay kontrolado. Bawat salita ay may bigat. Ako ang kinatawan ng Langkas Holdings. Narito kami para sa proyektong Industrial Hub of the South.
Layunin naming bilhin ang lahat ng lupain sa paligid ng baybayin ng Barrio Alon. Isang bulong-bulungan ang namayani sa paligid. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ni Doña Sinag. Lumapit siya sa akin, tila isang asong naglalaway sa harap ng pagkain. "Madam! Madam!" Tawag niya. Pilit na nakikipagsiksikan sa mga bodyguard ko. "Ako po si Sinag Madrigal. Kami po ang may-ari ng pinakamalaking lote sa tapat ng itatayo ninyong pabrika. Handa po kaming makipag-ayos. Kahit magkano po, basta't makuha ninyo ang aming lupain." Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ito ang babaeng tumulak sa akin sa ulan. Ito ang babaeng tumawag sa akin na basura. Ngayon, siya ay nakayuko sa harap ko, nagmamakaawa para sa aking atensyon. "Ilang hektarya ang hawak ninyo, senyora?" Malamig kong tanong. "3 po. Pero madam, may problema po kami. Ang bangko po ay nagbabanta ng kunin ang aming titulo dahil sa ilang pagkakautang. Kung maaari po sana, makuha na namin ang paunang bayad ngayon din para maitalba ang aming bahay." Paliwanag ni Maliksi na sumingit sa usapan. Tumingin ako kay Agos. Nakatitig lang siya sa akin. Tila may pilit na inaalala sa aking boses o sa aking amoy. Umiwas ako ng tingin. Hindi pa ito ang oras para sa sentimentalidad. Ang Langkas Holdings ay hindi nagbibigay ng paunang bayad sa mga lupang may sabit sa bangko. Sabi ko nang walang kurap. Ngunit, dahil gusto ko ang lokasyon ng inyong bahay, maaari ko kayong tulungan. Bibilhin ko ang inyong utang sa bangko. At sa oras na mapunta sa akin ang titulo, kayo ay magiging mga nangungupahan na lamang sa sarili ninyong lupain. "Ano po?" Gulat na tanong ni Doña Sinag. "Pero madam, paano naman po ang matitirang pera para sa amin?" Lumapit ako ng bahagya sa kanya. Naamoy ko ang kanyang mumurahing pabango. "Senyora Sinag, ito na ang tanging paraan para hindi kayo matulog sa kalsada bukas ng gabi. Gusto niyo bang maranasan kung paano mawalan ng masisilungan sa gitna ng unos?" Napatigil si Doña Sinag. Parang tinamaan siya ng isang hindi nakikitang kidlat. Hindi niya alam kung bakit pamilyar ang mga salitang yon. "Sige po, madam, tatanggapin namin. Basta't huwag niyo lang kaming palayasin sa bahay namin." Pagsuko niya habang nanginginig ang kanyang kamay na kumuha ng panulat para sa paon ng kasunduan. Pinanood ko silang pumirma. Bawat kurit ng ballpen sa papel ay isang pako sa kabaong ng kanilang kasakiman. Hindi nila alam, ang titulong kinuha ko ay hindi para sa negosyo. Kinuha ko yon para unti-unti silang sakalin sa sarili nilang kasalanan. Bago ako bumalik sa sasakyan, tumigil ako sa tapat ni Agos. "Mr. Magbanua," tawag ko. Napatingin siya sa akin. "Po, siguraduhin ninyong malinis ang paligid ng inyong tahanan. Ayoko ng kalat. Ayoko ng kahit anong dumi na nakaharang sa aking paningin." Sabi ko, bago tuluyang sumakay sa sasakyan. Habang umaandar ang SUV palayo, nakita ko sa side mirror si Doña Sinag na nakaluhod sa lupa. Nagpapasalamat sa suwerte na dumating sa kanila. Habang si Agos ay nananatiling nakatitig sa sasakyan ko, hindi nila alam. Hindi ito suwerte. Ito ang simula ng kanilang impyerno. Pagkuha ko sa aking cellphone, tinawagan ko ang aking ama. "Papa, hawak ko na ang leeg nila. Ihanda mo na ang susunod na hakbang. Gusto kong makita sila sa Hacienda Kanlungan sa Sabado. Doon ko tatanggalin ang aking maskara." Ang Hacienda Kanlungan ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ngunit sa likod ng karangyaang ito, dama ko ang lamig ng bawat alaala. Nakatayo ako sa itaas ng grand staircase, pinagmamasdan ang mga bisitang unti-unting dumarating. Sa gitna ng karamihan, nakita ko ang 3 figurang tila mga ligaw na hayop na pumasok sa isang palasyo. Sila ang mga Magbanua. Suot ni Doña Sinag ang isang matingkad na pulang gown na halatang luma na ang estilo. Pilit na nag-aasta na tila kabilang siya sa alta sosyedad. Si Maliksi ay hindi mapakali, panay ang punas ng pawis sa noo
habang hinihila ang kanyang masikip na tuksido, at si Agos, nanatili siyang nakayuko, tila ba ang bigat ng buong mundo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. "Madam, handa na po ang lahat," bulong ni Ginhawa sa tabi ko. Si Ginhawa, ang dating yaya na nagbigay sa akin ng kalinga noong ako ay itaboy. Ngayon ay ang punong katiwala ko na sa hasyenda. Siya lang ang tanging nakakaalam kung anong apoy ang naglalabiyab sa loob ko. "Pababain na sila sa dining hall," utos ko. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sentimo ng yaman na hinamak nila noon. Habang naglalakad sila patungo sa mahabang hapagkainan, narinig ko ang pabulong na usapan ni Doña Sinag. "Maliksi, ayusin mo ang tayo mo. Kailangan nating makuha ang tiwala ng may-ari nito. Kapag nangyari yun, mababawi natin ang lahat." "Opo, Nay. Pero bakit parang pamilyar ang amoy ng bahay na to?" Tanong ni Maliksi, lumingon-lingon sa paligid. Hindi sila pinaupo sa gitna. Pinaupo sila sa pinakadulo, malayo sa sentro ng atensyon. Ilang sandali pa, pumasok ang aking ama. Silakan si Katuna. Ang awtoridad niya ay sapat na para patahimikin ang buong silid. "Salamat sa inyong pagdating," panimula ni Papa. "Ngayong gabi, ipapakilala ko sa inyo ang tunay na utak sa likod ng Langkas Holdings, ang aking kaisa-isang tagapagmana, ang aking anak." Lahat ng mata ay natuon sa pinto. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang naglakad papasok. Ang bawat hakbang ng aking stiletos ay tila tunog ng hatol. Nang tumama ang liwanag sa aking mukha, nakita ko ang unti-unting pagbabago ng kulay sa mukha ng pamilya Magbanua. Bumagsak ang tinidor na hawak ni Doña Sinag na lumikha ng isang matunog na ingay sa porselana. Si Maliksi ay napaatras hanggang sa tumama ang kanyang upuan sa pader. At si Agos, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bumuka ngunit walang salitang lumalabas. "Luwalhati?" Nautal na sambit ni Agos. Lumapit ako sa kanila nang may isang matamis ngunit nakakangilong ng ngiti. "Magandang gabi, Doña Sinag. Kumusta ang biyahe mula sa Barrio Alon? Sana ay hindi kayo nahilo sa aming pribadong sasakyan." Hindi maaari ito," bulong ni Doña Sinag. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. "Ikaw, ang pulubing yun, paanong naging ikaw ang may-ari ng lahat ng ito?" "Pulubi?" Tumawa ako ng mahina, isang tawang walang bahid ng saya. "Ang pulubing itinapon nyo sa gitna ng bagyo ay patay na, senyora. Ang kaharap nyo ngayon ay ang babaeng nagmamay-ari na ng inyong titulo, ng inyong bahay, at ng inyong kinabukasan." Biglang tumayo si Agos. Akmang hahawakan niya ang aking kamay. "Lulu, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko akalain." Pak! Isang malakas na sampal ang nagpalingon sa mukha ni Agos sa gilid. Natahimik ang buong dining hall. Ang hapdi ng sampal ko ay hindi pa sapat kumpara sa 5 taon ng pangungulila at sakit. "Huwag mo akong mahawakan," malamig kong sabi, habang dahan-dahan kong pinupunasan ang aking kamay gamit ang isang silk na table napkin. Tila ba nadumihan ako sa pagdikit sa kanya. "At huwag na huwag mong babanggitin ang pangalang Lulu sa harap ko. Ang pangalang yon ay para lamang sa mga taong may dangal." "Anak, maawa ka sa amin." Biglang lumuhod si Doña Sinag sa paanan ko. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy. Sinisira ang kanyang makapal na makeup. "Nabulag lang kami ng kahirapan. Akala namin ay nagpapanggap ka lang noon. Patawarin mo kami, Luwalhati. Pamilya mo pa rin kami." "Pamilya?" Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. "Noong nakaluhod ako sa harap mo sa gitna ng bagyo, nasaan ang pamilya? Noong duguan ako at nagmamakaawa para sa anak ko, nasaan ang pamilya? Ang pamilya niyo ay pera, Senyora Sinag. At ngayong ako na ang may hawak ng pera, huwag kayong magtaka kung bakit wala kayong puwang sa buhay ko." Lumingon ako kay Maliksi.
na nanginginig sa takot. Nabalitaan ko ang tungkol sa tawag ng bangko kanina. Maliksi, gusto mo bang malaman kung sino ang bumili ng lahat ng utang mo sa labas? Ako. Ano? Ano pong balak niyo sa amin? Tanong ni Maliksi. Ang boses ay tila isang kuting. Balak? Kinuha ko ang aking wine glass at marahang inikot ang laman nito. Gusto ko lang na maramdaman ninyo ang bawat sandali ng pagkawasak. Ang pagpirma nyo sa kontrata sa Barrio Alon ay simula pa lang. Ngayon, kayo ay opisyal ng mga tauhan ko. At ang bawat sentimong kikitain nyo ay ibabayad nyo sa akin hanggang sa huling hininga nyo. Tumingin ako kay Agos na nakahawak pa rin sa kanyang pisngi. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit wala na itong talab sa akin. Gusto mo bang makita ang anak mo, Agos? Tanong ko. Nabuhayan siya ng loob. Nasaan siya? Lualhati, gusto ko siyang makita. Gusto kong bumawi sa kanya. Ngumiti ako ng malapad, ngunit ang nangiting iyon ay puno ng lason. Makikita mo siya, pero hindi bilang ama. Makikita mo siya bilang isang dayuhan na hinding-hindi niya kailanman magiging kakilala. Nanlalamig ang aking mga kamay. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbabadyang mabasag ang aking dibdib. Nakatingin ako kay Luwalhati. Hindi. Kay Madam Luwalhati si Katuna. Ang babaeng dati ay tinatawag ko lang na Yaya. Ng sarili niyang asawa dahil sa utos ni nanay. Paano niya nagawa ito? Paanong ang isang babaeng tila walang kibo ay naging ganito katuso? Mami, sino po siya? Muling tanong ng batang si Biyaya. Ang boses niya ay kasing linis ng kristal, pero para sa akin, bawat salita niya ay tila sumasakal sa aming pamilya. Wala lang siya anak, sagot ni Luwalhati habang hinahaplos ang buhok ng bata. Isa lang siyang lalaking nawawala sa kanyang sariling kwento. Ginhawa, dalhin mo muna si Biyaya sa kanyang silid. May kailangan lang kaming tapusin na business ng mga bisita natin. Nang makaalis ang bata, ang aura sa loob ng dining hall ay biglang nagbago. Ang init ng marangyang paligid ay napalitan ng isang nakakapangilabot na ginaw. Maliksi, tawag ni Luwalhati sa akin. Bakit tila hindi mo pa nagagalaw ang pagkain mo? Hindi ba ito ang gusto nyo? Ang makakain sa mesa ng mga sikatuna? Luwalhati, anong kailangan mo sa amin? Nauutal kong tanong. Nakuha mo na ang lupa namin. Hawak mo na ang mga utang ko. Ano pa? Ngumiti siya. Pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Kinuha niya ang isang makapal na brown folder mula kay Diwa at inilapag ito sa gitna ng mesa. Gusto ko ng hustisya, Maliksi. Hindi lang para sa akin, kundi para sa taong hindi na makakapagsalita. Wika niya. Binuksan niya ang folder. Bumungad sa amin ang mga dokumentong may tatak ng bangko o mga litrato ng mga peking pirma at isang lumang medical report. Alam mo ba kung ano ito, Maliksi? Ito ang mga ebidensya ng iyong creative accounting sa inyong kumpanya. 50 milyong piso ang kinuha mo sa pondo ng kumpanya para sa sarili mong bisyo at pagsusugal. At ang masama pa roon, ipinangalan mo ang lahat ng utang na yon kay Agos. Napatingin si Agos sa akin, gulat at hindi makapaniwala. Maliksi? Totoo ba ito? Akala ko ba ay tinutulungan mo ako? Huwag kang makinig sa kanya, Agos. Sigaw ni nanay, pilit na itinatago ang takot. Sinungaling ang babaeng yan. Gawa-gawa lang niya ang lahat para sirain tayo. Sinungaling. Tumayo si Luwalhati at dahan-dahang lumapit kay Doña Sinag. Ito, senyora. Naaalala mo pa ba ang gabing pumanaw ang iyong asawa? Ang ama ni na Agos at Maliksi? Biglang napatigil si nanay. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Sabi sa report noon, heart attack ang ikinamatay niya. Patuloy ni Luwalhati. Pero kumuha ako ng panibagong pagsusuri sa tulong ng isang saksi. Isang saksi na nakakita kung paano mo pinalitan ang kanyang gamot
ng isang uri ng lason na dahan-dahang nagpapatigil sa tibok ng puso. Ginawa mo yon dahil nalaman niyang ibinebenta mo ang mga lupain ng pamilya nang walang pahintulot niya. Tama ba? Hindi! Wala kang ebidensya! Sigaw ni Doña Sinag. Ang kanyang boses ay naging paos at desperado. Mayroon, nanay. Singit ni Ginhawa, nakakapasok lang muli sa silid. May hawak siyang isang maliit na recorder. Nakalimutan niyo na po ba? Ako ang naglilinis ng kwarto niyo noon at narinig ko ang lahat ng pag-uusap niyo ni Maliksi tungkol sa planong pagdispala sa matanda. Parang gumuho ang langit sa aming kinaroroonan. Ang bawat lihim na pilit naming itinago sa loob ng maraming taon ay tila mga basurang bumulaga sa harap ng lahat. Agos, ang pamilyang pinoprotektahan mo. Sila ang pumatay sa ama mo, sila ang nagnakaw sa kinabukasan mo, at sila rin ang nag-utos sa iyo na itapon ako sa ulan dahil nalaman nilang buntis ako at natatakot silang maging kahati ang anak ko sa inyong mana. Bulyaw ni Luwalhati kay Agos. Napaupo si Agos sa sahig, humahagulgol. Ang kanyang kahinaan ay lalong naging kaawa-awa sa gitna ng katotohanan. At ikaw, Maliksi, lumingon si Luwalhati sa akin. Akala mo ba ay makakatakas ka? Ang lahat ng perang kinuha mo ay dumaan sa mga bangkong pag-aari ko na ngayon. Bawat galaw mo, bawat iligal na transaksyon, nasa kamay ko na. Biglang bumukas ang malaking pinto ng hacienda. Hindi na mga waiter o katulong ang pumasok. Sila ay mga lalaking nakaasul na uniforme, mga pulis. Senyora Sinag Madrigal at Maliksi Magbanua, wika ng isang opisyal. Kayo ay inaaresto sa kasong murder at malaking estafa. Sumama kayo sa amin ng mapayapa. Hindi. Agos, tulungan mo kami. Anak, huwag mong hayaang mangyari ito. Sigaw ni nanay habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis. Ngunit si Agos ay nanatiling tulala. Nakatingin sa kawalan, tila ba nawala na rin ang kanyang katinuan kasabay ng pagbagsak ng kanilang dangal. Pinanood ni Luwalhati ang bawat sandali ng kanilang paghila. Walang emosyon sa kanyang mukha, walang tuwa, pero wala ring awa. Ang ulan na ibinigay niyo sa akin noon, bulong ni Luwalhati habang nakatingin sa bintana kung saan nagsisimula na namang pumatak ang ulan. Ito na ang bagyong tatapos sa inyong lahat. Nakatayo ako sa tapat ng dambuhalang gusali ng Langkas Holdings. Ang salamin ng gusali ay tila mapanghusgang mga mata na nakatitig sa aking marungis na anyo. 5 taon akong naging Panginoon sa aming maliit na bayan, ngunit dito, sa teritoryo ni Luwalhati, ako ay mas maliit pa sa alikabok na tinatapakan ng mga empleyadong labas-masok sa lobby. Sir, bawal po ang istambay dito. Sita sa akin ng isang gwardiya. May appointment ako kay Miss Sikatuna. Pilit kong pinatatag ang aking boses, kahit ang totoo ay wala naman talaga. Himala na pinayagan akong makapasok nang banggitin ko ang pangalan ni Diwa, ang kanyang sekretarya. Pagdating ko sa itaas na palapag, bumungad sa akin ang isang opisina na mas malawak pa sa buong bahay namin sa Barrio Alon. Doon, sa likod ng isang mesa na gawa sa mamahaling kahoy, nakaupo ang babaeng dati ay tagapagluto ko ng agahan. May 10 minuto ka. Bungad ni Luwalhati nang hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang binabasang dokumento at siguraduhin mong hindi mo sasayangin ang oras ko sa mga luhang hindi ko naman kailangan. Luwalhati. Lumapit ako ng bahagya pero huminto rin ako nang makita ang lamig sa kanyang mga mata. Wala na si nanay, si Maliksi. Baka mabulok na sila sa kulungan. Wala na akong pera. Wala na akong bahay, pero hindi ako narito para sa mga yon. Kung gayon, para saan? Tanong niya, dahan-dahang isinara ang folder. Gusto ko lang makita ang anak ko. Nangangatog ang aking boses. Kahit sandali lang, gusto ko lang marinig na tawagin niya akong papa. Luwalhati, nagkamali ako, naging duwag ako. Pinatira ko kayo sa hirap habang ako ay nagpapakasasa sa ginhawa. Pero ama niya pa rin ako. Tumayo si Luwalhati.
Ang kanyang bawat hakbang ay tila tunog ng isang orasan na malapit ng tumigil. Tumigil siya sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa malawak na lungsod. Ama? Ang isang ama ay ang siyang unang humaharang sa bala para sa kanyang anak. Wika niya. Ang boses ay puno ng pait. Pero ikaw, Agos, ikaw ang siyang nagbukas ng pinto para pasukin kami ng bagyo. Ikaw ang nagtulak sa amin sa bangin. Patawarin mo ako. Kahit anong kondisyon, gagawin ko. Luhod ko sa kanyang likuran. Kahit maging katulong mo ako dito, kahit maging tagalinis ako ng sapatos mo, basta't hayaan mo lang akong maging bahagi ng buhay ni Biyaya. Humarap siya sa akin. Isang kakaibang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang kondisyong tila galing sa ilalim ng lupa. Sige, Agos, bibigyan kita ng pagkakataon, sabi niya. Narito ang isang dokumento, isang quitclaim and waiver of parental rights. Kapag piringmahan mo ito, ibig sabihin ay formal mo nang itinatakwil ang pagiging ama kay Biyaya. Sa papel, patay ka na para sa kanya. Ano? Pero, bakit yan ang gusto mo? Gulat kong tanong. Dahil gusto kong patunayan mo kung gaano mo siya kamahal. Sagot niya ng walang kurap. Kung pipirmahan mo ito, papayagan kitang makita siya ngayon. Isang huling pagkakataon na mayakap siya. Pero pagkatapos niyon, kailangang maglaho ka na sa paningin namin habang buhay. Iyan ang kabayaran ng iyong kaduwagan. Nanginginig ang aking kamay habang hawak ang bulpen. Napakasakit. Para akong pumipirma sa sarili kong hatol ng kamatayan. Pero sa kagustuhang mahawakan ng aking anak, kahit sa huling sandali, pumirma ako. Ayan, tapos na. Hikbi ko. Nasaan siya? Lumingon si Luwalhati kay Diwa at tumango. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Biyaya. Bit-bit niya ang isang manika. Ang kanyang mga mata ay nagniningning nang makita si Luwalhati. Mami! Sigaw niya at niyakap ang binti ni Luwalhati. Biyaya, baby. Lumuhod ako sa harap niya. Pilit na inabot ang kanyang maliliit na kamay. Anak, si Papa ito. Halika rito. Payakap si Papa. Napatigil ang bata. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang maliliit na kilay ay nagsalubong. Tila nagtataka at natatakot sa lalaking mukhang pulubi na nasa harap niya. Mami, tawag ni Biyaya habang nagtatago sa likod ni Luwalhati. Sino po siya? Bakit po niya ako tinatawag na anak? At bakit po siya umiiyak? Scary po siya, Mami. Let's go na po. Parang sinaksak ang puso ko ng 1,000 balisong. Ang sakit ng sampal ni Luwalhati noon ay wala pang 1% ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Biyaya, ako ito. Ako ang papa mo. Pilit kong hinawakan ang kanyang balikat, pero mabilis siyang umiwas at mas lalong kumapit kay Luwalhati. You're not my papa, sabi ng bata sa isang matapang na boses. Ang papa ko ay isang hero, sabi ni Mommy. At sabi niya, ang hero ay nasa langit na. You look dirty? Go away po. Nabitawan ko ang aking sarili. Napaupo ako sa sahig. Humahagulgol tulad ng isang batang nawawala. Pinanood ko silang dalawa. Ang mag-ina na dati ay abot kamay ko lang, pero ngayon ay tila milyon-milyong kilometro na ang layo sa akin. Tumayo si Luwalhati, karga si Biyaya. Tumingin siya sa akin nang may huling sulyap ng pagtatapos. Narinig mo ang anak ko, Agos. Malamig niyang sabi. Ang papa niya ay isang bayani na matagal nang pumanaw sa gitna ng bagyo. At ikaw ay isang estranghero na hinding-hindi na kailanman magkakaroon ng puwang sa aming mundo. Napakatahimik ng hapon dito sa Hacienda Kanlungan. Ang hangin ay hindi na kasing bangis ng hangin sa Barrio Alon. Dito, ang simoy ay may dalang amoy ng mga sariwang bulaklak at bagong tabas na damo. Nakadungaw ako sa malawak na lupain na ngayon ay pag-aari ko na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang laki ng aking yaman ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan.
Mommy! Mommy! Look at the butterfly! Napapalingon ako at sumilay ang isang totoong nangiti sa aking mga labi. Si Biyaya, suot ang kanyang kulay rosas na bestida, ay masayang tumatakbo sa damuhan-namuhan habang hinahabol ang isang dilaw na paru-paro. Sa bawat tawa niya, tila ba unti-unting nabubura ang lahat ng hapdi na naramdaman ko noong gabing itinapon ako sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan lang, Biyaya, paalala ni Ginhawa na nakasunod sa kanya. Lumingon sa akin si Ginhawa at tumango. Isang tingin na puno ng paggalang at pagkakaunawaan. Alam niya ang lahat ng sakripisyo ko. Lumapit sa akin ang aking ama. Si Lakan, inilapag niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Nagawa mo na ang lahat, anak. Wala na ang mga taong umapi sa inyo. Si Sinag at Maliksi ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo. At si Agos, nabalitaan ko na namumuhay siya ngayon sa isang liblib na lugar, mag-isa at walang kahit na ano. Huminga ako ng malalim. Alam niyo po, Papa, akala ko noon, ang makita silang nagdurusa ang magiging pinakamasayang araw ng buhay ko. Akala ko, ang panonood sa kanilang pagbagsak ang magbibigay sa akin ng tunay na tagumpay. At hindi ba? Tanong ni Papa. Umiling ako habang nakatitig kay Biyaya. Hindi po. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang talo ang kalaban mo. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang buo ka na ulit, na ang galit na dati ay kumakain sa puso ko, ngayon ay napalitan na ng pagnanais na maging pinakamabuting ina para sa aking anak. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na piraso ng papel. Ito ang lumang marriage certificate namin ni Agos. Ang papel na dati ay sumisimbolo sa aking mga pangarap, ngunit naging simbolo rin ng aking pagkaalipin. Kumuha ako ng lighter at dahan-dahang sinilaban ang dulo ng papel. Pinanood ko kung paano lamunin ng apoy ang aming mga pangalan. Pinanood ko kung paano maging abo ang huling koneksyon ko sa lalaking hindi marunong lumaban para sa amin. Ang abo ay tinangay ng hangin, kasama ng lahat ng puot, lahat ng luha, at lahat ng pait ng nakaraan. Tapos na, bulong ko sa aking sarili. Mommy, come here, let's play! Sigaw ni Biyaya habang kumakaway sa akin. Susunod na ako, anak, sagot ko. Bago ako bumaba sa damuhan, tumingin muli ako sa langit. Maliwanag ang sikat ng araw, wala na ang bagyo. Ang babaeng nagngangalang Lulu na umiyak sa putik ay wala na. Pero ang babaeng iyon ang nagbigay daan para sa mas matapang at mas matatag na luwalhati. Ang pag-ibig ay maaring maging malupit, ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay mas malakas pa sa kahit anong unos. At sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, tinitiyak ko na ang aking anak ay hindi na kailanman muling makakaramdam ng lamig ng ulan nang walang sumisilong sa kanya. Dahil ako ang kanyang silungan, ako ang kanyang lakas. At dito sa Hacienda Kanlungan, natagpuan ko na ang tunay kong tahanan. Ang kwento ni Luwalhati ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang kayamanan o sa titulong dala ng kanyang pangalan. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahan nating bumangon mula sa pinakamalalim na pagkakalugmok at gawin itong tuntungan upang maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Sa bawat babaeng nakaranas ng pang-aapi at pagtataksil, tandaan ninyo, hindi kayo tinukoy ng inyong nakaraan. Kayo ang arkitekto ng inyong sariling kinabukasan. Ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpapakawala sa bigat ng galit upang malaya kayong makapagsimula muli. At higit sa lahat, ipinapakita nito na ang pag-ibig na walang tapang ay isang pag-ibig na marupok. Ang tunay na nagmamahal ay marunong lumaban at manindigan para sa tama. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig sa kwento ng buhay ni Luwalhati.
mula sa simula hanggang sa huli. Sana po ay nagustuhan ninyo ang naging takbo ng kanyang pakikipagsapalaran at ang aral na iniwan nito sa ating mga puso. Kayo po, ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Luwalhati? Karapat-dapat ba ang naging parusa sa pamilya Magbanua? I-comment niyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil binabasa po namin ang inyong mga komento at ito ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon na gumawa pa ng mas maraming kwento. Anong genre o tema naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Ipaalam nyo lang po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!